Ating tuklasin ang alamat ng bayabas. Isang makulay na kwento. Nung unang panahon, may isang sultan na lubos na kinatatakutan ng lahat. Malupit ang nabanggit na pinuno na tinatawag sa pangalang Sultan Barabas. Marami na siyang pinapatay. Hindi na rin mabilang ang ipinakulong niya sa piitan. Palaging nangangamba ang mga tao sapagkat kahit sa simpleng pagkukulang ay napakalaking parusa ang pwedeng ipapataw sa kanila. Matanda man o bata ay takot na takot kapag nababanggit ang pangalang Sultan Barabas. Para sa nakararami, ang Barabas ay kasing kahulugan ng kawalan ng katarungan. Hindi lamang malupit si Sultan Barabas. May kayabangan ito. Gusto niyang yumuyuko ang mga tao kapag ipinatatawag niya. Nais niyang isipin ng lahat na lagi siyang nakatataas sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit laging nakasubsob sa ulo niya ang makinang na korona. Ang nabanggit na korona ay laging suot niya saan man siya magpunta. Nangunguna rin sa kasakiman si Sultan Barabas. Ang malawak na hardin niya na pinamumungahan ng iba't ibang prutas ay hindi pinapapasukan ni Numan. Gugustuhin pa niyang mga bulok ang mga makopa, mangga, at tesa na bunga ng mga puno kaysa ipamigay sa sinumang maralitang kumakalamang tiyan. Ang kawalan ng katarungan ni Sultan Barabas ay minsan na namang napatunayan. Ayaw na ayaw ng sultan na gabi na ay nasa lansangan pa ang sinuman sa kanyang mga nasasakupan. Isang mangingisda noon ang minalas na hating gabi sa panghuhuli ng isda. Sapagkat walang awa sa kapwa, pinadakip ni Sultan Barabas ang mangingisda at pagkatapos ay patiwarik na nilublob ito sa tubig at ipinakulong pa ni Barabas ang pobre. Nakarating sa asawa ng mangingisda na isang magdadaing ang balitang pagpaparusa at pagpapakulong. Dali-dali itong nagpunta sa palasyo. Kahit alam niyang natutulog pa ang sultan ay pinuntahan niya at kinatok ang tirahan ng pinuno. Galit na nagising ang sultan. Itinanong ng mayabang na pinuno kung sino siya. Sinabi ng kumakatok na siya ay magdadaing na asawa ng mangingisda at naroon siya upang makiusap na pakawalan ng ikinulong. Nagkibit-balikat lang ang gahaman. Nang malaman ng sultan na ekspertong magdadaing ang nagmamakaawa, ay nakaisip siya ng tusong paraan. Lalo itong naggalit-galitan. Ipinatawag niya ang mga kawal at ipinakagat sa mga langgam ang kaawa-awang magdadaing bago ito ipinakulong sa piitan. Kahit nakakulong ay natutuwa naman ang mag-asawa sapagkat sila ay muling nagkita. Upang maging mga produktibong alipin ng sultan, ang bawat isdang mahuli ng mangingisda ay pinasusukaan kaagad sa magdadaing. Bagamat maligaya ang mag-asawa na kahit mga alipin ay magkasama, sumasagi rin sa kanilang isip ang kalungkutan kapag naaalala nila ang nag-iisang anak na naiwan sa kanilang tahanan. Hindi alam ng mag-asawa na habang wala sila sa tirahan ay may mga ada namang nagbabantay sa kanilang anak. Saan po ba naroon ang tatay at nanay ko? Nasa kaharian sila ni Sultan Barabas. Pinarusahan sila at kinulong sa mga kasalanang hindi nila dapat pagdusahan. Tulungan po ninyo ako. Gusto ko po silang makawala sa kulungan. Nang makita ng mga ada na lumuluha ang kaisa-isang anak ng mangingisda at magdadaing ay naawa sila. Nang gabing iyon ay inilawan nila ang daan ng inosenteng bata papunta sa kaharian. Sino ka at sa ganitong oras ng gabi ay kamakatok ka sa palasyo ko? Gutom na po ako. Hihingi po sana ako ng pagkain sa mesang kainan mo. At bakit ka sa akin hihingi ng pagkain mo? Nag-aalborotong tanong ng sultan. Pinasisid mo sa dagat ang aking ama. Ang ina ko naman ay pinapagdaing mo. Sila ang dahilan kaya marangyang-marangya ang iyong mesang kainan. Lintik na bata ka. Nanginginig sa galit na sigaw ng sultan. Ano ang karapatan mong humingi ng anuman sa aking mesang kainan? Hindi ikaw ang nagpagod upang mangisda at magdaing. Mga magulang ko ang iyong inalipin. Sa anumang kanilang itinanim, sila lang ang dapat na may anihin. Aba, napakaliit mo pang bata ka. Akala mo kung sino ka. Hindi mo ba alam na sultan akong dapat mong igalang? Nangangalog ang babang sigaw ng gahaman. Napansin ng bata ang makinang na koronang naiwan ng sultan sa higaan. Tinakbo niya ito at isinuot at nang iinsultong nagwika. Ang korona ay ipinapatong lang sa ulo ng lider na mabuti sa tao. Masama ka. Ipinakulong mo ang aking ama't ina. Ngayon ako naman ang habulin mo at ipakulong mo. Nang iinis na nagtatakbo sa loob ng palasyo ang bata.
Sa sobrang galit ng sultan ay hinabol niya ng hinabol ang musmos. Hindi maabot-abutan ng sultan ang inosenteng bata sapagkat inililipad ito ng mga ada. Nakarating ang habulan sa malawak na harding, kinatatamnan ng maraming punong kahoy. Sa sobrang pagod ay sumakit ang dibdib ng sultan na ikinatumba nito. Noon din ay namatay ang sultang walang pagpapahalaga sa tunay na kahulugan ng katarungan. Sa lugar na kinatutumbahan, inilibing ang sultan. Ang kamatayan ng ganid na lider na dapat sanay ipinagluksa ay ikinatuwa pa ng marami. Ang humaliling sultan ay kakaiba sa namatay. Tinitimbang niyang mabuti ang bawat paratang sa sinumang nagkakasala. Hindi rin siya padalos-dalos sa pagpapataw ng parusa. Sinisikap niyang magbigay ng isang makatarungang pagpapasya sa kaso ng sinumang nasasakupan niya, mahirap man o mayaman. Para sa kanya ang lahat ay pantay-pantay sa napipiringang katarungan. Sapagkat totoong makatarungan, pinalaya at tinulungan ng bagong sultang makapamuhay ng matiwasay ang mangingisda at magdadaing. Binigyan niya ng karapatan ang inosenteng bata na malayang makapupunta sa hardin upang mamitas ng anumang prutas na kaniyang piliin. Ipinagdiwang ng lahat ang panunungkulan ng makatarungang sultan. Isang araw sa paglilibot sa hardin ng palasyo ng bagong sultan ay nakatawag ng pansin niya ang isang halamang tumubo sa pinaglibingan kay Barabas. Pinadiligan niya ito sa mga hardinero at pinaalagaan araw-araw. Ilang taon din ang lumipas at naging malaking puno ang halaman, nagtataka ang sultan nang mamunga ang puno, sapagkat mukha itong ulo ng tao na may korona sa tuktok. Si Barabas yan. Sigaw ng mga tao. Nang tikman nila ang bunga ay nagulat sila. Pagkapait-pait, kasimpait ng ugali ni Barabas. Ilang araw lang ang lumipas ay lumaki na ang mga bunga ng berdeng prutas. Nang kagatin ng mga bata ay napangiwi sila. Pagkaasim-asim, kasing asim ng mukha ni Barabas. Hindi nagtagal, ang mga berdeng bunga ay dumilaw at naging hinog na. Napangiti ang lahat ng pitasin ang mga bunga at kagatin. Pagkatamis-tamis, pagkasarap-sarap ng Barabas. Magmula noon, tinawag na Barabas ang berdeng prutas na may nakapatong na korona. Minsang nanungkit ng berdeng prutas ang ilang paslit na mga bata at nang tanungin ng mga nakatatanda kung ano ang tawag sa nabanggit na bunga, ay sabay-sabay silang nagsisagot na Barabas, Barabas, Bayabas. At dito nagsimula ang alamat ng Bayabas.